this is Ed Fordume from Montocars Skyline. Today mag-release tayo ng tatlong unit. Dalawang CTV and isang Honda CR-V VX. So hahanapin ko yung mga ano. So ito yung sa CR-V, okay na. Goods na yan. And then sa city natin 33. Ito si Boss Mark tinira agad yung CR-V. Ayan. Si Boss Emil, busy tayo sa ano. Parang daming unit, daming dumating. Ayan, CR-V. Ito isang city natin, tapos may isa pa tayong city. Yung taga Batangas natin. So mamaya samahan nyo ako, iyan natin, i-demo natin yan lahat. So papasundo natin yung isa sa Batangas kasi yun, pinasundo natin yung kliyente kasi may emergency siya. So ito si Sir, ano, si Sir Kerwin. Baka nun to, mga after lunch ko na pinapatakbo. So hihintay naman namin ng unit. So mamaya, ano nyo ako. So yung mga pahabol by December, ang dami na naman natin dumating na unit. Ayan. So kontakin nyo ako if ever na interested kayo para mapano natin, mapa-process natin. Medyo maikli ang December natin, kaya make sure na make sure na ano, na agahan niyo yung pag-process lagi. So sa mga magta-transfer, pa-transfer na kayo kung interested kayo sa amin. So napakaganda ng promo natin. Nahanap ko yung ano, kaya lumabas dito, hinahanap ko yung isang unit natin para kay Sir Jose Marie BO. Ito yung isa. So ito yung isa nating unit. So nakapila din yan kasi ang re-release namin today more or less baka below, lowest na is 15 units. So sabay-sabay, kaya medyo ano kami, ngarag-ngarag kami. So yun, samahan nyo ako mamaya. Masyadong madami to. So yung introduction ko, pinagsama-sama ko na lang kasi tatlong unit to eh. So samahan nyo ako mamaya guys. Maraming salamat sa mga ano pala, advance thank you sa mga clients ko na i-release ngayon and sa mga client na nagtiwala sa atin. So medyo madami tayong na-release today, this month. So more or less mag-i-end ako ng 11 units. So maraming salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo wala tayong binablog na ganito. Salamat. Kaya nga in return, syempre in return ng pagtiwala nyo sa akin, once na like yan, may mga in-house financing sa mga nagka-cash PO po, hindi ka agad ako makapagbigay ng sagad kasi medyo madugo yung ano doon. Pero let me know kung magkano in-offer sa inyo ng mga ibang dealer para taasan natin. And then sa mga nagfi-financing naman, I'll make sure na talagang mataas talaga yung binibigay ko sa inyong discount. So yun, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng kliyente na nanonood sa atin, sumusuporta. Thank you po. Good day everyone, this is Ed Fordume from Montocars Skyline. Today mag-release tayo tatlong unit. So itong isa na to, Honda CTV. Dalawa yung release natin ngayon, Mountain. So dalawang CTV, isang CR-V. So ito, Sir Gio, chinecheck ko na. So okay naman na siya. And then do-double check na lang natin yung mga tatanong ko kung tatanggalin yung mga plastic. And then titingnan natin, papakabit tayo ng ano din, ng ano tawag dito, dashcam. So magpapakabit ng dashcam si Sir, and mukhang okay naman yan. So check ko na lang kung papatanggal yung plastic yan. So yung plastic yan. So mamaya samahan nyo ako, mag-demo tayo, tatlo yan. So mamayang
hahabulin pa ng isa nating kliyente sa CRV. Yung isang unit natin tapos naman na siya. And then yung isa sinundo natin from Batangas. So baka mauna natin mailabas today itong si Sir Gio from Quezon City. So samahan nyo ako mamaya guys. Do-double check ko muna itong unit. So sir, paikutan mo na pero ikutan natin sir ha. Ikot. Mga wax lang naman yan. Ang nakakatakot dyan yung mga puti-puti sir. Pero alikabok lang naman yan. Pero kanina inikutan ko naman na yan, wala. Tsaka yung mga dimples. Pero pag sinipat mo naman ng ganyan yan, ayan. Okay naman, no? Ayan. Sir, dito, ewan ko, yung iba, dinedechrome nila eh. Parang feeling mo, wala namang ano pag dinechrome. Wala naman sir, sa mga warranties, wala naman sir. Yun nga lang, babagay kaya dito. Ang hirap naman dyan, di ba? Pero yun kasi sir, ang V-Variant kasi is more on, hindi siya sporty kundi ano, executive type. Yung ano, parang medyo elegante lang siya. Kasi ito sir, top of the line niya, dalawa eh. V-Variant, tsaka yung RS. Tapos yung S, tsaka may E-Variant, yun yung mga entry natin. Sir, dito sa bubong, mga hindi masyadong na-check yan, pero okay naman. Tapos sir, sa tint, since kakakabit lang niya, wag mo munang pupunasan, wag mo munang ibababa, i-lock mo muna for 3 days, tapos sayaan mo lang na mapainitan siya. So wag mo, kung medyo madumi sir, wag mo nang ano, wag mo muna, hayaan mo lang muna sir. So next sir is ano, start ko sir ha. Sige. Check nyo sir yung mga ilaw. Sir, check po signal lights. Yan, tapos ito yung low beam, high beam. Yan sir, may ilaw. Sige po, sige. Sa likod, okay naman. Plate light. Tapos reverse ko sir and tapakan. May ilaw sir. Okay. Reverse light sir. Okay. Tapos sir, yun, tumutunog yan pagka once na lumabas ka, naka-start siya. To remind you sir, start ako. So wag niyong, yung mga nagtatanong kasi minsan, safe ba siyang iwanan na naka-start? Syempre hindi safe talaga. So either i-lock mo siya or patayin mo na lang, tapos lock mo na lang sir ulit. Tools natin sir, reserve tire natin, donut tires and jack po. Tapos nandiyan nga ito, jack. Sir, pag may mga parang tumutunog sir na ano dito, tumatalon yan yun. And then sir, ito, explain ko lang, since 2024 yung unit natin, which is maganda kasi patawid na yung taon, naka 2024 ka na, kinagandaan niya from the 2023 is naka Honda Sensing siya. So ito yung pinaka sensor niya. Meron tayong tinatawag na auto headlight, meron tayong tinatawag, ito sir, lagi siya naka-on to ha. Even buksan mo yung pintuan mo, magbubukas siya, follow me home, yun tawag doon. Pag yung hallway mo walang ilaw, para makapunta ka doon sa switch, bibigyan ka niya ng liwanag at is pang 1 minute po. Meron tayong automatic headlight, pwede mong i-off yun doon sa switch. Meron din po siyang auto high beam and low beam. So pag may nakasalubong ka naka-high beam, mag-high beam din po siya. Plus meron tayong mitigation, collision po. And meron po tayong lane assist. Meron din po tayong tinatawag na lead departure. Every time na nakahinto ka sir, walang on-off yun sir, may nagbibip siya. Pag kumabante, in a certain distance po, siguro more or less po parang isang kotse yung difference, tutunog siya, magbibip siya. So ibig sabihin, nagwa-warning siya na abandon na kayo sir. Tingnan natin sir yung loob. Ay, ito muna sir, check natin. Sige sir. Sir ha. Sige po. Sir, about sa warranty na nausap na po kayo. Na-discuss naman. Yes sir, sa warranty po is 100,000 kilometers or 3 years po, whichever comes first. Tapos maintenance sir every 10,000 or every 6 months. Ang iba lang na warranty sir ito, 1 year po.
Tapos ngayon sir, lagi mo lang i-check ito sa washer po natin, coolant, nandito sir yung ano, yung level. Magtatap ka lang sir, naka-full naman siya sa ngayon. Tapos itong ano natin, sa brake fluid. Tapos sa mga ilaw naman sir, pagka nawalan ng ilaw dito sir, fuse box. Pagka napunde or biglang nag-ano siya, nag-short siya, dun lang po yun, may papalitan. And then computer box yan, nandito po. So far naman ngayon, wala ka naman gagawin. Next po natin magiging maintenance is 1,000 or first month, or kung medyo may lakad ka sir para hindi ka na magahol, pwede kang dumaan dito before ng Christmas sir ng lakad nyo. Tapos wala po kayong babayaran sa first 1,000 natin. Then after first 1,000, depende na lang sa inyo sir kung dito ka magpapa-maintenance or any Honda dealer po. 6 months from today or 6 months from 10,000 po. Okay. Tapos hindi pa kasi sir papalitan yung ano natin Pagka magpapa-maintenance po tayo, kung gusto niyo sir na hindi ka napipila, text mo lang ako. Tapos i-schedule natin dyan agad. Para pag on the spot nandito ka na, hindi ka napipila, dire-diretso na po. Sir. Tapos yun sir, may mga ganyan, mga ano yan, crumple zone. So siya yung nag-absorb ng impact po. In case na ma-involve tayo sa accident. Dito rin po, yung sa pinaka-chassis. Sa pagsara sir, ganito. Pag mo siya tutulak, medyo mataas. Kaya mo lang sir na bumaksak. So hindi naman, kumbaga, ginawa siya para dun. Kasi once na tinulak mo sir, magkakandent po. dito. Sir, pasok tayo. Demo ko sa inyo yung loob. Sir, yung ano yung plastic, ako na bahala. Sir, dito sa gilid, buksan na natin, mag-screw muna natin. Sa gilid sir, ito sa power fold natin, check po natin parehong gumagana, okay, working po. Next is yung bintana sir, kahit hindi mo na i-check kasi every time na yung iba kasi gustong i-check kung bumababa or tumataas eh. Pero pag kinakabit kasi sir yung tin, para sumagad siya, kailangan niyang ibaba. So, lahat naman yan na nababa. Sa side mirror, lahat gumagalaw. Kabila. Yan, okay. Central lock, sir. Okay, lahat. Window lock ko muna, sir. Tapos, chrome, ito yung mga wala sa S. Chrome handles. Steering natin na leather. Leather dito, leather dito. Difference siya from 2023. Puti itong mga ganito, sir. Kung napanood mo yung mga ibang videos natin. Tapos dito sir, yan, hindi lang siya leather katulad ng sa RS. Pero ito sir, maganda yung feeling sir, kasi kanina nag-drive ako from dito papuntang Batangas. Iba yung feeling, parang ang dulas. Ito medyo makapit yung leather, kasi siguro mas mahal pagka naka-leather. So, same material siya ni RS, hindi lang siya naka red stitch. Yung stitch lang talaga. Yes sir, yun lang yung difference. Tapos may mga silver accent siya, which is wala po dun sa S variant. And ito sir, piano black. Ang advice ko sa inyo sir, in case na gagamit ka ng basahan, kung ano yung pang loob mo, yun lang. Huwag mong gagamitin sa labas. Kasi ito, pwedeng magaskasan. Kasi kung galing sa labas sir, magkakaroon ng hair scratch po yan. Then ito sir, mayroon po tayo dito sa gilid na to, vehicle stability assist. Yun sir, yung anti-skid pag yung mga salikuan. Maganda siya laging naka-on. Bakit siya nilalagyan ng off? Kasi yung iba parang, ewan ko kung panglalaro siguro ng mga drift. Kasi yun, nag-i-skid yun eh. So pwede mo siyang i-off, pero hindi naman siya ginagamit para dun. Tapos dito sir, yung sa clusters natin or sa TFT natin, sa dashboard, din yung light naman. Patay muna natin. Tapos ito sir, kung ayaw mo yung naka-on or on lang yung headlight, off mo lang dito sir. Yan. Babalik mo lang pag ganito sir. Ano yung lights naman? Opo. Yan. Tapos ito po yung switch ng fog lights natin. Dito sa natin, sa gauge natin, ang ganda sir tignan eh. RPM natin, kilometer per hour natin. Dito sir, yung information lahat, pati even yung pagbukas ng pinto, makikita mo dyan sir kung saan yung kung saan pagbukas. So hindi ka na mangangapa, di ba yung ibang kotse, oy, dito baka nakabukas yan, di ba? Kasi iilaw eh. Tapos yan sa kilometer per liter, nandito rin naman. Yan, okay natin. Nandyan sir. So 11 kilometers pa lang yung tinakbo natin. So mababa po. And then dito sir, meron tayong on-off ng safety support, yung Honda Sensing natin sir. Ang meron lang po is yung road departure mitigation. Yan sir, yung pag
i-assist ka lang sa gitna ng lane. Lane assist. And then, hindi mo siya, lumalaban siya sir ha. So, kailangan para ma-disengage siya or i-allow ka niya na pumuntang kaliwa or kanan, mag-signal lights ka. Okay. Or kung hindi ka sanay dyan, For pwede mong safety lang talaga. For safety po. Tsaka yun naman talaga yung standard eh. Pag mag-change ka ng lane, Signal lights ka talaga. Pero ito sir, kung hindi ka medyo nagmamadali ka mag-drive, mararamdaman mo medyo titigas. So ikaw sir, pwede mong i-off na ngayon. Gusto mo ba sir? Wag na. Okay lang. Try natin. Tapos ito naman sir, yung collision mitigation system, yan naman sir, wag mong itatry din. Pero yan sir, yung nalingat ka, tapos biglang nag-sudden stop yung nasa harapan mo, kahit hindi ka nakapreno, magpipreno siya mag-isa. Tapos every time sir na medyo tumututo ka sa sa harapan mo, lalabas yan sir, brake, lalabas yan dyan sa gitna po. So isang kinagandaan dyan. Then every time yung sa may lead departure, yun sir, pagka sa traffic po, nasa intersection ka, tumutunog yun sir na nagbibip siya. So parang nilalaman niya kay sir, na tayo, abante na. Then dito naman sir, ito yung sa volume natin, audio controls natin, and Bluetooth hands-free po. Para yung sa sagot po ng phone. And then dito naman po sa side na to, ito po yung adaptive cruise control. Yan sir, yung mas maganda kung uwi ka ng Isabela ba sir? Nueva Ecija. NLEX, TIPLEX, SCTEX, pwede mong gamitin to. Or kahit hindi naman sir, basta medyo maluwag, 40 km/h para mag-active siya. Magpipreno siya mag-isa, magagasolina siya mag-isa. To reduce and add po ng speed natin, rest po and set dito. 3 ways to cancel po yung adaptive cruise control. Pwede kang mag-cancel dito. Preno ka sir, gasolina ka, magka-cancel siya, mag-disengage siya. Ito sir, makikita mo dyan yung may line. Pagka pindot natin yan, yan yung distance niya between sa kotse mo tsaka yung sa harapan. Kung gaano siya kalayo, magpe-preno sa adaptive cruise control. Ito sir, lane assist ulit yan. So yan, pwede natin i-off yun lahat. Then dito sir, kung mag-adjust ka ng time, kasi 1:30, totoo ba yan? Hindi, di ba? And then yung mga information nandyan, yan, wala na tayong gasolina. Nabigyan na ba kayo sir ng gasolina? Hindi pa. Naku, nandun pa sa loob sir. Ito sir, yung sa wiper, yun din naman, kumbaga basic na wala pa tayong auto wipe. Engine start, ignition natin, push start na po. Tapos sir, yung natin, ng pintuan natin, naka-smart entry. So pag nakalock ka sir, hawakan mo lang yung both side lang sir ng driver and passenger side ang gumagana. So every time na i-check mo kung nakalock yung kotse, dito lagi sa likod. Diyan mo i-check. Kasi dito, pag hinatak mo yan, mag-unlock. So meron din siyang black button sir. Pansinin mo yun sa may BRV, parang may black button. Doon mo sir ilalak, para hindi mo na kailangan yung susing gaganyan ka pa. So pipindutin mo na siya. Within 3 feet po, pag na-detect niya yan, pwedeng mabuksan kahit sino yan Basta within 3 feet nandyan yung susi na po. Then basta itong kabilaan, tapos yung sa likod po, nabubuksan po natin yun. Dito naman sa sir, may max cool tayo kung gusto mong mapabilis yung paglamig po pag nasa open area tayo, since wala tayong engine remote start. Meron tayong auto climate sir, siya yung automatic na mag-a-adjust once na ma-reach niya yung lamig. Siya yung parang recommended na po. Pinaka-low natin 18 sir, pinaka-high hindi ko pa chine-check pero heater po. Yung front sir dito, yan yun. Rear po yung defogger natin, so maganda lagi naka-off siya. Bubuksan mo lang siya sir pagka nag-moist yung likod. Yung setup sir ng mga vents natin, air circulator natin sir, yan yung pwede mong maamoy yung labas. Pero mas maganda lagi siya naka-on kasi yung cabin filter natin pwede mabilis madumihan po. On-off ng AC, on-off ng aircon mismo or ng fan. Yan, and adjustment. Pero pag in-auto mo yan sir, yan, mag-a-adjust siya kasi medyo mainit pa, papalamigin niya muna yan sir. Sir, dito po nakakonect yung natin, dashcam natin. Tapos since wala siyang CD, pwede kang maglagay ng USB, MP3, MP, po, pwede natin lagay dyan sir. Tapos Apple CarPlay, gusto mong connect na natin sir. Dapat sir, laging naka-on yung Siri, hindi siya gagana kung wala kang Siri. Sir, ito pa pala, icon button for tawag dito, city driving, mas maganda naka-on. Pag highway driving, off mo lang. Kaya dito sir, pansinin mo, hindi mo malakas yung aircon, kukontrol yung aircon tsaka yung takbo mo yan sa kanan mo.
Basta mapapansin mo, medyo may konting control kasi siya dyan, sir. Pero syempre, hindi niya naman kukontrolin na papainitin yung kotse. Medyo may konting ano lang, sir. Mas matipid pong ano. Check natin, sir. Bluetooth, settings, add phone, Honda po. Pakihanap naman po si Honda. Open mo, sir, baka kailangan mo siyang sa new po. Yan. Then okay mo lahat, sir. Pair mo, and then allow mo yung yes. Connecting, allow nyo, sir. Ayun, so dito Google App, so hindi po lahat, sir, ha. Yung baka mamaya mag-game si baby dito, wala siyang games dito. So yung mga kailangan, sir, yung mga necessary lang for driving. Yung mga call kasi dito pwede mo eh. Tapos yung kumbaga yung co-pilot mo pwede magbasa ng Tapos ito, sir, kung yun magpapaservice ka lahat. Waze natin nandyan, WhatsApp po, pwede pong Spotify. Dyan po lalabas yung sa sounds sa natin po. Pati battery mo, sir, yan, pati signal mo nandyan na po lahat. So Waze, Google Maps, yan yung madalas kasi wala siyang navigation. So wala siyang navigation kasi nga sa cellphone natin lagi naman tayo may data. Doon siya ko-connect. Kasi minsan may mga GPS po sila, parang yung source ng GPS nila na yung mga dati namin na medyo may delay. Minsan hindi updated. Unlike to kasi updated yan eh. Time to time ina-update nila yan. So yun, ikaw na bahala, sir, mag-check dyan. Dito, di na natin ma-check yan, sir. Sa likod, ma'am, ito, may aircon. Yan, para hindi na nag-aagawan sa Lalo na si baby, madalas yan dyan, solo na sa likod. Dito, armrest, wala yan sa S. Opo. Tapos dito, sir, yung manual natin. Tapos, take time to read, sir, yung mga safety tips natin nandito po. Yan. Tapos, sir, kunin ko muna yung gasolina. Sige. Patayin ko muna to, sir, baka mawalan. Kasi kahapon, sir, may nirelease akong BRV na ubusan. Nag-i-start pa lang kami. Kaya hindi ko na na-demo ng